Good morning po, Oo. bro. Hello po. Good morning po. Ah, ako po si Larry Bulaoy from Pugulaon yun. 38 years old po. Mhm. Bali po, ganito po, may i-consult ba lang sana po ako. Bali, nag-work po ako sa IMDS. Bali, 3 years na po ako doon. Mhm. Sales representative po ako ng mga oral contraceptives. Ngayon po, kinausap po ako ng boss ko 2 beses po. Hmm. In-explain po nila yung nagiging ano po ng company na hindi na raw kumikita. So, kailangan po na mag-ano po daw ako, mag-resign daw po ako para may marireceive po akong separation pay, 0.5 po. So, yun po yung napag-usapan, tapos tutulungan naman daw po ako na makahanap ng trabaho. Yun po, kailangan lang daw po magbibigay po ako ng resignation letter para may process po nila yung separation pay. So, yun po ang ano po kailangan po. Nakipag-usap na rin po ako sa mga kakilala ko na ano daw po, pag nag-resign daw po ako, voluntary daw po yun. Wala po akong marireceive kung nag-resign po ako. Sabi naman po ng mga boss ko, kailangan magbigay po ako ng resignation para may process po nila. Ngayon po, humihingi rin po ako ng kasulatan or para may panghawakan po ako na at least makikita ko po kung ilan po yung marireceive po ko, tapos kung anong date po yung exact para makuha ko po yung separation pay. Sabi naman po ng mga boss ko, kailangan daw magtiwala po ako kasi may mga email naman daw, may mga sinend sa akin na mga trade ng email. So, valid po na po yun, tapos legal document na po yun. Pero wala pong nakalagay po na exact amount, tapos kung kailan ko po marireceive. So, sabi ng boss ko, magdesisyon na raw po akong ngayong araw. 2 lang naman daw po yung, kung hindi daw po ako magmamatigas po daw po ako, wala daw po, gagawan po ako ng butas or wala daw po akong marireceive, baka mapapasama pa po ako. So medyo nalilito rin po ako kung ano po yung gagawin ko. So yun po, nagpa-konsulta po ako para at least may decision po ako ngayon. Sana po matulungan niyo po ako. Salamat po. Okay, attorney. Maraming salamat, gwapong-gwapong Jun Soriao. Sir Larry, ganito po, may mga katanungan po ako na hindi naman ako maghahanap ng kasagutan sa inyo. Maganda po kayo ang sumagot mismo sa sarili niyo. Una po, kayo po ay sales agent. So kung sales agent po kayo, sa aking paniniwala kasi, sa ibang kumpanya, lalo pat ang nature ay ng trabaho ay pagiging sales agent, yan po kasi usually ay contractual. Di ba? Hindi po yan nagiging regular. Kasi nga po, bilang sales agent, minsan nakadepende pa yung kinikita nyo doon sa nabebenta ninyo. So meron kayong porsyento doon. Maliban na lang kung meron po kayong napipirmahan na tinatawag na employment contract. So doon po sa employment contract, pakibasa nyo po yan kung meron po. Kasi kung wala naman po tayong employment contract, maaari nga po bilang isang ahente lamang. At dahil bilang isang ahente lamang tayo, ay hindi po ganun kataas ang ating karapatan doon sa tinatawag na security of tenure. Pero just the same, may karapatan ka naman na maprotektahan din. Kaya lang, hindi kasing tulad ng isang ordinary at isang regular na empleyado. Ngayon po, ako po naniniwala, siguro itanong nyo rin po sa sarili ninyo yan, kayo lang po ba ang tinatanggal dyan o meron pa rin po kayong ibang kasamahan na tinatanggal din o pinagre-resign? Kasi pagka po kayo lamang, ibig sabihin, medyo pinag-iinitan po kayo. At dahil pinag-iinitan kayong ganyan, pwede po kayo makipagmatigasan basta lang meron kayong papel na nakasulat kung ano yun yung mga karapatan. Di ba lagi natin sinasabi, huwag kang ihigit sa lahat ng bagay na nasusulat. Pero titingnan natin po yun at pagkatapos, malalaman nyo po kung ano yung mga rights po na nakalagay doon sa atin. Ngayon, kung sakali pong kayo tatanggalin dahil sasabihin nila na yung trabaho nyo ay hindi na kinakailangan, hindi na necessary, and therefore, i-declare nila yan na parang i-dissolve na yung inyong posisyon, pwede po kayo mag-file ng kaso for possible, ano po yun, yung maling pagkakatanggal sa inyo, lalo pat walang due process. Maganda rin po siguro kung kayo tatanggalin, talaga, sabihin nyo po, hihingi kayo ng sulat.
kinakailangan meron po tayong 2 notice requirement. Notice na kayo pinag-explain o notice na sinasabihan kayo na may economic problem ang inyong kumpanya. At pangalawa, yung notice na kayo tinatanggal na. Pag po hindi na-observe yung 2 notice na yan, ay kayo po hindi pwedeng tanggalin at illegal po ang magiging pagtatanggal sa inyo. Ngayon po, ngayong kinakailangan magawa na kayo ng desisyon, sa isang banda po, minsan kinakailangan maging practical din tayo eh. Binibigyan po kayo ng 1/2 month for every year of service, which is therefore 1.5 months lang kasi 3 taon pa lang po kayo. Pag-iisipan nyo yan, you have sometimes to be practical at kung gusto nyo naman, ilaban sa prinsipyo. Kaya lamang, habang lumalaban po kayo, ay kayo po'y wala po kayong trabaho and therefore mapipilitan po kayo maghanap ng trabaho. So para sa akin, ang magiging, wag po kayong papayag na gumawa ng resignation. Hindi po pwedeng gumawa kayo ng resignation dahil yan po ay waiver sa lahat ng karapatan nyo na nakapaloob sa kahit anong kasulatan at nakapaloob sa batas. Bayaan nyo pong sulatan kayo at pagkatapos nyo pong makatanggap ng sulat, ikonsulta nyo po yan sa isang abogado. Dahil ibig sabihin, kaya ayaw kayong sulatan, alam nila, may problema po sila. Kalari? Opo. So yung magiging desisyon nyo po ngayong umaga, para dahil asap na asap po yung kinakailangan desisyon nyo, wag po kayong gumawa ng sulat, wag po kayong mag-resign, bayaan nyo pong sulatan muna kayo. Tingnan po natin kung anong next move nila. Para din po yan chess. Kung hindi nyo nababasa yung move nila, di bayaan nyo muna silang mag-move. Pagkatapos, tsaka naman tayo gagawa ng sarili nating move. Opo. So, yan po. Maraming salamat po. Salamat po.